daw kawalan para sa mga opisyal ng Kalayaan Island ang ipinataw na travel ban sa kanila ng China. Sa pagbalag din ito sa pagkondina ng Senado sa kanilang mga aksyon, isa lang ang masasabi ni Senator Francis Kiko Pangilinan. Bully nga talaga. Narito ang ating politiko update. Ikinatuwa pa ng mga opisyal ng Kalayaan Municipality ang desisyon na iban silang makapasok sa China, Macau at Hong Kong. Sabi ni Vice Mayor MP Albayda, ang desisyong ito ng China ay pagkilala na bahagi ng Pilipinas ang Kalayaan Municipality na siyang nakakasaklaw sa Pag-asa Island at mga islang saklaw ng munisipyo sa loob ng Kalayaan Island Group. Salamat kasi kinilala ninyo na meron pong bayan noon sa mga katubigang inaangkin ninyo. Bayan lehitimo po na nasa Pilipinas, by the statement na nirelease po ng Chinese Embassy Manila ay talagang mas pinagtibay nito yung pagkilala nila sa ating pong bayan sa West Sea. Kaya welcome sa kanila ang nasabing desisyon ng China na lalo lang anilang nagpatibay sa claim ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group. Sabi ni Kalayaan Mayor Baltazar Alindogan, mas gugustuhin pa niyang mamasyal sa mga tourist destinations sa Pilipinas kaysa magtungo sa China. Dadalhin naman ni Vice Mayor Albayda sa susunod na linggo at iaabot ng personal kay Senador Rodante Marcoleta ang resolusyon ng Sangguniang Bayan ng Kalayaan na humihiling sa Commission on Appointments na alisin sa official record o transcript ang pahayag ng senador na may kinalaman sa pag-give up sa Kalayaan Island Group. Dito sa Senado, umalma ang ilang senador sa pagkondena ng Chinese Embassy sa Manila sa ipinasang resolusyon sa Senado na tumutuligsa sa mga public statement na inilalabas ng Embahada ng China laban sa mga opisyal ng bansa. Sa pahayag, tinawag ni Chinese Embassy spokesperson Ji Lingpeng na anti-China at political stunt lang ang resolusyon ng Senado. Sinabi ng Chinese Embassy na kahit magpasa pa ng 10 o 100 anti-China resolutions ang Senado ng Pilipinas, magpapatuloy ang paglaban nito sa mga malisyosong hakbang laban sa kanilang bansa. Kaya para kay Senador Erwin Tulfo, sana naisip din po nila na there are visitors here in our country. At siguro kailangan nilang balikan yung Vienna Convention of 1961 na if you are a visitor here, a diplomat, dapat po respetuhin yung mga batas ng host country. Ganon din po tayo doon po sa bansa nila, yung ating mga diplomats, they respect their laws. iginiit naman ni Senador Kiko Pangilinan na siyang pangunahing sponsor ng Senate Resolution 256 ang panawagan sa Department of Foreign Affairs na gawin ang nararapat na diplomatic action para itayo ang dignidad ng Republika at tiyaking ang relasyon ng Pilipinas sa ibang estado o bansa ay naaayon sa international law at sa umiiral na prinsipyo ng foreign relations.